Halos magtatanghali na noong magising si Magnus. Masama ang kanyang pakiramdam, masakit ang katawan at may kaunting kirot sa kanyang ulo. Gawa noong kaunting sugat mula sa pagkakauntog. Lumabas na siya ng silid at nagtungo sa kusina. Nakita niyang may pritong isda, tortang talong at pinakuloang okra at talbos ng kamote ang naroon. Umuusok pa nga sa init. Ibig sabihin, kahahatid pa lang noon ni Aling Maming. Nagtimpla lang siya ng kape at umupo sa may terrace. Naisipan niyang magpunta muli sa hasyenda. Kahit wala pang ligo, ay kinuha niya lang ang susi ng sasakyan at bumaba. Saktong kakapasok lang din ni Mang Rudy sa maliit na pasukan ng gate. "Sir Magnus, aalis ka?" "Opo, Mang Rudy." "Okay, sige. Hintayin na kita makalabas para ako na magsasarado ng gate." "Salamat po." Pagkaalis nga ni Magnus ng mansyon, ay dumaan muna siya sa convenience store para bumili ng malamig na fruit juice. Tsaka isang bag ng yelo. Balak niyang ipantapal iyon sa kumikirot niyang sugat sa noo. Pagkarating sa hasyenda, doon lang siya pumarada sa may kamali at naabutan niyang naroon lahat ng mga tauhan abala sa pagbili ng pagkain sa mga nagtitinda roon na mga anak nila Mang Fidel. Naroon rin ang maglola. Agad naman siyang nilapitan ni Isay. "Sir Magnus, okay lang kayo? Mukha kayong may hangover eh. Nag-inom po ba kayo kagabi?" "Naku, hindi. Galing kami ni Mari sa misyon. Medyo nabugbog kaunti at may sugat ako sa ulo. Kaya nakakaramdam ako ngayon ng pagkirot." "Saglit lang po. Ikukuha ko kayo ng yelo sa bahay." "Hindi na, Isay. May yelo ako sa likuran. Nasa loob ng ice chest. May ice bag din dyan. Pasuyo na lang ako. Ilagay mo na lang sa loob yung yelo." Agad namang kumilos ang dalaga. Pagkalapit kay Magnus, ay ito dapat ang maglalapat ng yelo sa noo niya. Pero agad inagaw ni Magnus. "Ako na, Isay. Bumalik ka na roon. Baka kailangan ka na roon sa pagtitinda." "Hindi po. Dalawa na silang naroon eh. Kayang-kaya na nila iyon." "Sir Magnus, kumain na ba kayo?" "Hindi pa. Wala akong gana eh." "Baka po gusto niya ng puto na gawa sa kamuting kahoy. Meron kami dyan. Bagong luto lang noong magpunta kami rito." "Sige, pabili ako kahit 2 piraso lang." "Hala siya, pabili raw. Nagpapatawa ka, sir?" Uwi ka pa ni Isay at umalis saglit para kumuha ng 4 na pirasong puto mula sa kanilang paninda. Nakita naman ni Magnus na tumatango-tango lang si Lola Auring. Pagkabalik ng dalaga, "Sir Magnus, may tubig kang maiinom dyan?" "Meron akong biniling juice, yung nasa ice chest din. Pakikuha na lang ako. Tsaka may baso din dyan sa isang bag na nasa tabi. 2 baso na kunin mo. Sabayan mo ako magmerienda. Tutal, 4 naman na puto ang kinuha mo. Tig-2 na tayo." Pagkabalik ng dalaga, ay magkasabay na nga silang nagmerienda. "Sir Magnus, tamang-tama po ang pagpunta nyo. May pumuntang matanda kanina sa bahay nila Mang Fidel. Humihingi ng tulong. Sinalaki raw ng mga dalakit nun ang lugar nila." "Sir Magnus, ano yung mga dalakit nun? Mga aswang?" Tanong pa ni Isay. "Hindi, mga engkanto yun. Pero matataas na antas. Kung sa atin pang mga tao, mga alta sila. Mga mayayamang uri ng engkanto." "Eh bakit po sila sumasalakay? Ginagawa nilang pagkain ng mga tao?" "Hindi rin. Hindi sila umaatake sa mga tao. Namamarusa lang sila kapag may nilabag na batas ang mga tao sa kabundukan. Halimbawa, pumutol lang puno na hindi nag-alay. Tapos, nasa teritoryo nila ang punong iyon o isa sa kanilang mga portal. Doon sila namamarusa ng tao. Mamamatay ang katawan ng tao dito sa mundo natin. Tapos ang kaluluwa noon ay dadalhin sa mundo nila upang gawing alipin.
Pero hindi ko pa nabalita ang sumasalakay sila ng mga pamayanan. Hindi nila ugali yun. Bakit po ganun ang nangyari doon sa kwento ng matanda? Yun ang hindi ko alam. Oh, dalhin mo na itong tirang Diyos kina Lola Auring at Louie. Pupunta na muna ako sa bahay nila Mang Fidel. Aalamin ko kung anong maitutulong ko doon sa matandang nagpunta na sinasabi mo. Okay po Sir Magnus, salamat po rito ha. Wika pa ng magandang dalagang si Isay at bumaba na ng sasakyan. Saka naman pinaandar ni Magnus ang sasakyan upang magpunta sa bahay nila Mang Fidel. Pagkababa ay sumilip naman sa bintana si Tomby. Mags, tuloy ka rito. Kumakain kami. Kanina ko pa nakikita ang sasakyan mo eh. Bala ko nga sanang puntahan ka pagkatapos kong kumain rito. Bakit doon ka pa pumarada? Sabi naman ni Magnus. Hintayin mo ako dyan. Dyan tayo mag-usap. Hindi yung nagsisigawan tayo sa layo ng distansya natin. Wika pa ni Magnus at umakyat na sa ikalawang palapag ng bahay. Sir Magnus, kain po. Wika pa ni Mang Fidel. Sige lang po. Katatapos ko lang magmerienda ng puto na balinghoy. Doon sa may kamalig, binigyan ako ni Isay. Mags, halika, dito ka umupo sa hapagkainan. Kami lang naman ni Tatay Fidel ang narito. Umalis ang mga kasama namin sa bahay. Nag-deliver ng mga paninda sa labas. Okay sige. Siya nga pala Mang Fidel, may nabanggit sa akin si Isay tungkol sa matandang lumapit sa inyo rito at humihingi ng tulong. Dalakit nun ba ang problema nila roon? Oo Sir Magnus. Bale, si paring Isidro ang nagpunta rito kanina. Isa rin sa dating tauhan rito. Pero sa ngayon, ang dalawang anak niya na lang ang nagtatrabaho rito. Nagpahinga na muna siya dahil sa maraming iniindang sakit. Bali, ang kapatid raw nitong si paring Isidro ang nakatira sa Santa Clara. Naginagambala ngayon ng mga dalakit nun. Nasa bundok ang kanilang pamayanan at marami naman daw sila roon. Sanay naman daw sila sa mga engkantong naninirahan sa lugar nila. Kaya nga, bawat kilos raw nila ay nagtatabi-tabi talaga sila. Hindi rin daw sila namumutol ng puno ng walang alay na manok para walang malabag na batas. Tapos noong isang linggo raw ay bigla na lang nagkawalaan ang mga dalaga nila roon. May ilan din mga binatilyo ang nawala. Sabi naman ni Magnus, baka po nagtanan. Hindi Sir Magnus, imposible iyon. Kasi as in dalaga na talaga ang mga nawala. May mga kasintahan nga ang iba. Pero hindi naman kasamang nawala ang kasintahan. Tapos itong sinasabi ko namang mga binatilyo ay mga nasa edad 10 hanggang 14 na taong gulang lang. Kaya paano magiging tanan? Maliban doon, may mga bahay na pinapasok ang mga dalakit noon sa gabi at buong pamilya ang nawawala kada gabi. Kaya natatakot na sila, baka maubos na lang sila roon. Hindi naman daw nila alam kung paano lalabanan. Panay nga daw ang pag-aalay nila ng baboy, baka at kambing. Baka raw kasi nagkulang sila sa pag-aalay sa mga dalakit noon. Pero hindi kinukuha ang alay at patuloy sa pangunguha ng mga tao. Naku Mang Fidel, delikado nga yan. Sabi naman ni Tomby. Paano yun Mags? Anong magagawa natin sa ganoong problema? Ang hirap makipaglaban doon ng mano-mano. Kahit padalhin natin si Maris, anong kasiguraduhan na kakayanin natin kung ganun sila karami at si Maris lang ang may kapangyarihan sa atin? Sabi naman ni Magnus. Teka lang, si Maris na muna ang tanungin natin. Hindi yung tayo ang nag-iisip sa bagay na siya naman ang nakakaalam. Wika ni Magnus at kinuha ang kanyang cellphone. Hello Maris, anong ginagawa mo ngayon? Kumakain. Istorbo ka naman eh. Nasaan ka na naman ba? Bakit parang aligaga ang boses mo? Galing ako sa mansyon, wala ka roon. Wala rin ang sasakyan mo. Narito ako kina Mang Fidel sa asyenda. May itatanong lang kami. May lumapit kasi rito na humihingi ng tulong. Inatake sila ng mga dalakit nun. Anong alam mo sa mga dalakit nun? Mahirap silang kalaban Magnus. Kaya nilang lumaban bilang katawang tao. Kaya rin nilang maging espiritual na estado. Kaya ang mangyayari,
Kapag aatake sila, ay magiging anyong tao sila, pati na ang kanilang sandata. Tapos kapag gaganti ka na, magiging hangin na sila. E di tatagos lang ang atake natin doon. E paano ang tigalpo mo? Oo, tatablan sila kung maaabutan ko sila na nasa anyong tao. Pero kapag naging hangin na uli sila, ay tatagos na rin iyon. Lalo na at kaya nila makapasok sa loob ng kahit anong puno. Ibig mo bang sabihin, hindi natin kayang tumalo ng mahigit sa 10 dalakit nun, kahit pa 5 tayo? Tagilid tayo doon, Magnus, kahit pa 3 dalakit nun, tapos 5 tayo. Hirap pa rin tayo roon. Bakit? Ilang mga dalakit nun ba ang ibig mong sabihin rito? Marami, Maris eh. Mahigit 20 siguro. Naku, Magnus, ang dami nga noon. Isang hukbo na yun eh. E paano ang gagawin natin rito? Nangunguha sila ng mga kadalagahan at mga binatilyo. Paano tayo makakatulong? Sabi naman ni Maris, e di doon ka magtanong sa taong mas maraming kilalang engkanto kaysa sa atin. Ah, oo nga pala no. Kay Lino ako magtatanong. Sige Maris, pasensya na sa istorbo. Ituloy mo na ang pagkain mo. Bye. Wika pa ni Magnus, sabay patay ng tawag. Sunod naman na idinayal ni Magnus ay ang numero ni Lino. Hello Magnus, bakit? Tanong ni Lino mula sa kabilang linya. Lino, pasensya na sa istorbo ha, pero kailangan ko ng impormasyon. May problema kasi kami rito sa mga dalakit nun. Medyo marami. Tapos si Maris lang ang may kapangyarihan dito sa amin. Hindi ko pa rin kasi nakukuha ang mga gabay ko. Ano bang maipapayo mo para rito? Magnus, anong klaseng problema ba ang ginagawa dyan ng mga dalakit nun? Bali noong una raw ay nangunguha ng mga dalaga pa isa-isa. Hanggang sa marami na silang nakuha. Sunod naman ay mga binatilyo. Tapos nitong mga huling araw ay isang pamilya na ang natatangay bawat gabi. Talaga? Hindi yan gawain ng mga dalakit nun ah. Labag yan sa kanilang batas. Wika pa ni Lino. E anong pwede namin gawin dito, Lino? Tanong ni Magnus. E di isumbong nyo sa otoridad. Ha? Sa mga pulis? Gulat na tanong ni Magnus. Hindi sa otoridad natin ang ibig kong sabihin, Magnus. Otoridad ng mga dalakit nun. Para iyon ang hahatol sa mga kalahi nila na lumalabag sa sarili nilang batas. E papaano? Teka lang Magnus ha, hahanapin ko lang sa libreto ko ang password. Ha? Anong password? Ito yung mga salitang gagamitin mo para matawag mo ang prinsipe ng mga dalakit nun. Saglit lang, mga 1 to 2 minutes. Wika pa ni Lino, tapos narinig ni Magnus na inilapag ang cellphone. Pero hindi naman pinutol ang tawag. Tapos nasundan ng tunog nang naglilipat-lipat na pahina ng notebook. Heto Magnus, isulat mo. Teka lang Lino, kukuha lang ako ng papel at ballpen. Tumbi, pahingi naman ng papel at ballpen dyan. Agad namang pumunit ng isang pahina mula sa kalendaryo si Tomby at kinuha ang nakasiksik na ballpen sa may gilid. Saka iniabot kay Magnus. Sige Lino, ready na ako. Oh, eto Magnus. Velkame, Ulnie, Alye, Mundan. Babanggitin mo lang yan ng 3 beses. Pero bago iyan, gumuhit ka muna ng maliit na bilog sa isang puno. Nakatamtaman ang laki, gamit ang sarili mong dugo. Tapos isulat mo sa loob noon ang letrang V, U, A, tsaka M. Kapag oras na para tawagin ang prinsipe ng mga dalakit noon, ay banggitin mo na ng 3 beses ang password na iyon. Tapos, ilapat mo ang palad mo na iyong sinugatan doon sa bilog na ginuhit mo. Kusa nang lilika iyon ng portal at lalabas ang prinsipe ng mga dalakit nun. Maglagay ka rin ng isang baboy na alay. Doon mo itali sa punong paguguhitan mo noong bilog. Bayad mo iyon sa pangingistorbo sa kanya. Kailangan tawagin mo siya sa oras na nakikipaglaban na kayo para maaktuhan niya ang panggugulo ng kanyang mga kalahi. Magpakilala ka rin kaagad pagkalabas niya at sabihin mo ang totoong nangyayari. Tapos, hayaan niyo na siyang kumilos
at magpataw ng parusa sa mga kalahi niya. Lino, ano nga palang pangalan ng prinsipe na sinasabi mo? Siya si Prinsipe Lukbatan, mula sa lahi ng Madalakitnon. Okay. Lino, sigurado ka? Uubra ito? Oo, sigurado ako. Okay, sige Lino, maraming salamat ha. Walang anuman Magnus. Sagot naman ni Lino at pinatay na ang tawag. Sabi naman ni Tommy, di ayos pala, meron na tayong paraan. Oo, meron na nga. Pero kailangan mo na natin makipaglaban para matsyempuhan ng prinsipe ang panggugulo ng mga tauhan niya. Okay lang yun, Mags. Basta sigurado malulutas ang problema. Kailan tayo pupunta roon? Bukas na lang ng tanghali. Hindi pa maganda ang pakiramdam ko ngayon eh. Mang Fidel, sabihin mo doon kay Mang Isidro, nakitain kami rito bukas, mga alauna. Kailangan siya ang maghatid sa amin roon dahil mas alam niya ang lugar. Okay, sige Sir Magnus. Sasabihin ko mamayang hapon. Tumayo na si Magnus, sabay sabing, paano? Maiwan ko na kayo. Magpapahinga muna ako sa bahay. Para mawala agad ang panghirot ng sugat na nararamdaman ko. Kakausapin ko rin si Maris mamayang hapon pagkagising ko. Kailangan kasama natin siya sa lakad na iyon bukas. Delikado ang laban ng iyon eh. Oo Mags, tama ka. Agad na ngang nilisan ni Magnus ang pamamahay nila Mang Fidel at umuwi na sa mansyon. Pagkarating niya sa mansyon ay alauna pa lang. Wala pa ang mga estudyante. Kaya naman, dumiretso na muna siya sa bahay nila Aling Maming para kausapin na si Maris. Magnus, kumain ka na? Tanong ni Maris. Hindi pa. Mamaya na ako kakain pagkarating nila. Nagmerienda na rin naman ako sa asyenda. Oh, ano nang plano mo tungkol sa mga Dalakitnon? Pupuntahan natin sila bukas sa Santa Clara. May itinuro na orasyon sa akin si Lino para matawag ang prinsipe ng mga Dalakitnon. Siya raw ang dapat na sumupil sa mga pasaway niyang tauhan. Kaya yun ang gagawin natin. Di ayos na pala. Ang kailangan na lang natin siguraduhin ay walang mapipinsala sa atin ng malubha bago pa dumating ang prinsipe nila. Oo Maris, tama ka. Sige, babalik muna ako sa bahay. Iidlip muna ako. Makirot pa ang sugat ko sa ulo eh. Sige, ipahinga mo na yan. Paano ba naman kasi, imbis na nagpapahinga ka, ay gala ka pa rin ng gala. Hala, gala raw yun. Ikita mong naghahanap nga ako ng malulutas na problema eh, habang narito pa tayo. Ewan ko sa'yo Magnus, ang tigas ng ulo mo, dami mo pang rason. Sige na, umuwi ka na nang makapagpahinga ka na. Ngumiti lang si Magnus at naglakad na papauwi ng mansyon. Pasado 1:30 noong makauwi ang mga estudyante kasama si Althea. Naabutan ito si Magnus na natutulog sa kanilang kwarto. Habang naghahanda ng hapagkainan si Rika at Alona, ay dumating naman si Aling Maming. Naghatid ng minatamis na buko na gawa niya. Aling Maming, kumain na po ba yun si Magnus? Tanong ni Althea. Mukhang hindi pa. Kasi narinig ko kanina na sinabi niyang hihintayin niya na lang kayo para magkasabay-sabay raw. Ganun po ba? Naroon kasi siya sa kwarto, mahimbing ang tulog. Kaya hindi ko na muna inistorbo. Akala ko kasi nagtanghalian na siya eh. Sige po, gigisingin ko na lang. Uwi ka pa ni Althea at muli nang umakyat sa kanilang silid. Pagkarating niya roon, ay marahan niyang tinapik si Magnus sa balikat. Mahal, gising na. Magtanghalian na tayo. Mahinang wika niya. Pero nagulat siya noong medyo mainit ang temperatura nito. Hala mahal, may lagnat ka. Nagising naman si Magnus at sinabing, busog pa ako mahal. Kumain naman ako sa asyenda kanina. Pasuyo na lang ako ng gamot at tubig. Tapos itutuloy ko na lang muna ang tulog ko. Okay sige, saglit lang. Ikukuha lang kita ng gamot sa baba. Wika ni Althea at agad na ring bumaba. Pagkabalik nito
ay muli niyang ginising si Magnus at pinainom ng gamot. Pagkatapos ay ikinuha niya ito ng mas makapal na kumot dahil giniginaw raw ito. Saka naman siya bumaba para kumain. Sabi naman ni Mang Ambo, "Si Magnus, nasaan? Kumain na ba yun?" "Hindi pa, Mang Ambo. Pero busog pa raw siya dahil nagmerienda siya sa hasyenda. Galing pala siya roon. Tsaka nilalagnat siya ngayon." "Ha? Talaga? Himala, bigla siyang tinabla ng lagnat. Sa tagal na nakasama ko si Magnus, ay hindi ko naman nakita yan na nagkasakit." "Oo nga po eh. Baka may kinalaman iyon sa misyon nila ni Maris kagabi. Pinuntahan raw nila yung babaeng nakipagkasundo." "Oo nga, nagmamadali na kasi si Magnus na mailigtas iyon. Hindi niya na rin mahintay sina Tomby at Pandoy. Pareho rin kasi yung may kalmot sa tiyan na tinahi ni Maris. Kaya hindi pa rin pwedeng maisama sa misyon. Sige, hayaan mo na lang muna pala siya na makapagpahinga. May malalang sugat ba si Magnus noong umuwi kanina umaga?" "Wala naman po, Mang Ambo. May sugat lang siya sa noo at may mababaw na kalmot sa may tagiliran. Nilagyan ko lang ng bandage kasi mukhang hindi naman kailangan tahiin." "Ah, okay. Sige, magsikain na tayo. Nagugutom na rin ako eh." Uwi ka pa ni Mang Ambo. Matapos makakain, ay umakyat na rin agad si Althea sa kwarto nila ni Magnus para bantayan ito. Nakatulog rin siya habang nakahiga sa tabi. Noong magising siya, ay wala sa wisyo na bumaba siya kaagad. Hindi niya nagawang mausisa si Magnus dahil mahimbing naman ang tulog noon at ihing-ihi na siya. Pagkarating niya sa ibaba ay sinabi ni Rica, "Ate Althea, ano po, kakain na tayo?" Sabi niya naman, "Teka, anong oras na ba?" "8:00 na po." "Oo, magsikain na tayo. Dapat hindi niyo na ako hinintay. Kumain na sana kayo ng 7 p.m. Agad na nga nagsikilos ang lahat. Sumabay na rin si Althea na kumain sa lahat. Matapos makakain ay naisip niyang umakyat na sa kwarto para usisain si Magnus at matanong na rin kung anong gusto nitong kainin. Pagkarating sa itaas ay hinawakan niya ang noo ni Magnus at nagulat siya dahil tila triple ang init nito sa katawan. Kumuha siya ng thermometer at nagulat dahil 42 degrees Celsius ang temperatura ni Magnus. "Hala mahal, ang taas ng lagnat mo. Saglit lang, tatawagin ko si Mang Ambo." Agad lumabas ng silid si Althea at tinawag si Mang Ambo. "Mang Ambo, sobrang taas ng lagnat ni Magnus. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital." Sumunod naman si Mang Ambo sa pag-akyat sa itaas at hinawakan ang noo ni Magnus. "Oo nga, sobrang taas ng lagnat niya. Pero sa tingin ko, Althea, hindi ospital ang kailangan niya. Gaya na sinabi ko kanina, hindi nagkakasakit si Magnus. Kaya kung nagkalagnat man siya ngayon, ay hindi ito normal. At hindi rin normal na gamot ang makakapagpagaling sa kanya." "Ano po sinasabi mo, Mang Ambo?" "Ang ibig kong sabihin, hindi mapapagaling ng ospital si Magnus. Dahil hindi naman normal ang pinagmulan ng kanyang sakit. Kinalaban niya ang isang nilalang ng Astra, isang hellhound. Aso ng Astra na tagapaslang para maningil. Subukan mo makiusap kay Maris na tignan ang kalagayan ni Magnus." "Sige po, ayos lang. Sunduin niyo na lang siya." "Hindi, Althea. Ikaw ang kasintahan ni Magnus. At ikaw ang dahilan kaya ilag magpunta rito si Maris. Ayaw niyang mag-isip ka ng masama sa kanila ni Magnus, lalo kapag nagkakasama sila sa mga misyon. Tandaan mo, mga bata pa lang sila, ay magkaibigan na ang dalawang yun. Kaya bilang tumatayong may bahay ni Magnus, ay nirerespeto ka rin niya. Kaya sa pagkakataong ito, ay nararapat lang na ikaw ang magsundo sa kanya at makiusap na gamutin si Magnus. Sasamahan naman kita siyempre, dahil hindi pwedeng maglakad ka na mag-isa sa labas, lalo na sa gabi at buntis ka pa. Pero pagkarating roon,
ikaw ang makikiusap. Ano, gagawin mo bang makiusap para kay Magnus? Opo, Mang Ambo. Handa akong gawin ang lahat para kay Magnus at sa anak namin. Kahit pabuhay ko ang kapalit. Eh di sige, tara na. Wika pa ni Mang Ambo at inalalayan na si Althea pababa ng hagdan. Pagkarating sa bahay nila Maris ay tumayo lang si Mang Ambo sa likuran nito at hinayaan si Althea na magsalita. Tao po! Maris! Si Althea ito! Wika pa ng dilag. Mabilis namang nagbukas ang pintuan pero si Aling Maming ang lumabas. Oh, Althea, bakit? Anong problema? Pwede ko po bang makausap si Maris? Agad namang nakalabas ng bahay si Maris. Althea, bakit? Maris, si Magnus, sobrang taas ng lagnat niya, 42. Ipapadala ko na sana sa ospital. Pero ang sabi ni Mang Ambo, ikaw raw ang kailangan dahil mukhang may kinalaman ito sa kinaharap niyong aso ng Astra. Ah, ganun ba? Saglit lang, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Wika ni Maris at agad pumasok sa silid. Pagkalabas nito ay may dalang maliit na bag. Tara na, wika pa ni Maris. Sabi naman ni Aling Maming, Anak, susunduin ba kita roon? Wag na po, Nay. Baka doon na ako magpaumaga. Okay, sige. Pagkalapit ni Maris kay Althea, ay agad nitong ikinupo sa balikat ng dilag ang dala niyang malong. Oh, ibalot mo sa katawan mo. Hindi ka dapat tumalabas ng gabi na naka-plain t-shirt lang. Iba ang epekto ng lamig sa labas kapag sa buntis. Salamat, Maris. Wika pa ni Althea, sabay hawak sa kamay ni Maris. Inakbayan na rin siya ni Maris at inalalayan na maglakad papabalik sa mansyon. Pagkarating sa kwarto ay hindi na pumasok si Mang Ambo. Dito lang ako sa baba. Tawagin niyo na lang ako kung kailangan niyo ng tulong ko. Sabi naman ni Maris. Mang Ambo, pasuyo na lang po ako. Langganang may malamig na tubig. Okay, sige. Althea, pahingi rin ako ng towel na pwede natin ipampunas kay Magnus para mapababa ang lagnat niya at malinisan ang sugat. Pagkaalis ng kumot ay nakita nilang nanginginig si Magnus. Ginigising ito ni Maris pero hindi nagigising. Iniangat ni Maris ang damit nito at inalis ang bandage na nakalagay sa may tagiliran. Doon na nila nakita ang 3 guhit ng kalmot sa tagiliran ni Magnus. Hala Maris, bakit ganyan? Nangingitim ang sugat ni Magnus at parang may itim na usok na lumalabas. Singaw yan ng kamandag ng nilalang ng Astra kaya ganyan. Hanggat hindi napapatay ang kamandag, ay magpapatuloy ang pagtaas ng kanyang temperatura hanggang sa bumigay na ng tuluyan ang katawan. Ha? Eh anong gamot dyan? Wala tayong available na gamot para dyan. Pero meron ako nakikitang posibleng paraan. Ano naman yun? Hihigupin ko ang kamandag sa katawan ni Magnus at ililipat sa katawan ko. Ha? E paano ikaw? Ikaw naman ang magkakasakit? Nag-aalalang tanong ni Althea. Oo, pero hindi niyo ako kailangan gamutin. Ang kapangyarihan ko sa loob ng katawan ang tutunaw sa kamandag hanggang sa wala nang matira. Pero mangangailangan ako ng ilang araw para makarecover. Hala Maris, parang ayoko ng ideyang yan. Ikaw naman ang malalagay sa panganib. Sabi naman ni Maris. Alam mo Althea, hindi ito ang unang pagkakataon na isusugal ko ang buhay ko para kay Magnus. At hanggat nabubuhay ako, ay uulit-ulitin ko yung gagawin. Huwag lang siyang mapahamak. Sabi naman ni Althea. Bakit? Dahil ba siya ang tagabantay? O dahil mahal mo siya? Napatingin si Maris kay Althea ng seryoso. Althea, huwag ka na mag-isip na kung ano-ano pa. Mahal ka ni Magnus at magkakaanak na kayo. Kaya magiging sayo na siya habang buhay. Kung ano man ang naging pagtingin ko noon kay Magnus ay magiging alaala na lang iyon. At ang ugnayan namin ngayon ay tungkol na lang sa aming mga misyon sa pagsugpo ng kasamaan.
Sabi naman ni Althea. Pero Maris, kailangan ko ng sagot mo. Mahal mo si Magnus o hindi? Hindi alam ni Maris kung paano niya sasagutin ng tapat ang tanong na iyon. Althea, hindi naman mahalaga ang bagay na iyon. Wala namang namagitan sa amin ni Magnus kahit kailan. Nagkaroon ako ng pagtingin sa kanya. Dahil siyempre, amo ko siya sa mahabang panahon. At wala naman ako ibang lalaki na kakahalubilo noong panahon ng kabataan ko. Medyo napataas naman ang boses ni Althea na sumagot. Sagutin mo ang tanong ko, Maris. Mahal mo ba si Magnus o hindi? Doon na napatulo ang luha ni Maris at sinabing, Patawarin mo ako, Althea. Oo, mahal ko si Magnus hanggang ngayon. Pero gaya ng sinabi ko, wala naman akong balak na manggulo sa inyo. Pagkatapos ng misyon namin sa Ibisan, ay magpapakalayo-layo na ako at hindi na ako magpapakita kay Magnus. Wika pa ni Maris na tumutulo na rin ang luha. Huminga ng malalim si Althea sa kanagsalita. Huwag mong gawin yan, Maris. Kung gaano mo kamahal si Magnus mula noon hanggang ngayon, gusto kong mas mahalin mo pa siya sa hinaharap. Napatingin si Maris kay Althea na puno ng pagtataka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Narinig mo ang sinabi ko, Maris. Hindi ako galit na mahal mo si Magnus at gusto kong mas mahalin mo pa siya sa mga susunod na panahon, lalo na sa panahong wala na ako. Anong pinagsasabi mo, Althea? Hindi ka mawawala at hindi ka pwedeng mawala sa buhay ni Magnus. Ikaw na ang buhay niya ngayon, lalo at magkakaanak na kayo. Sabi naman ni Althea, Maris, sana panatilihin mong sa atin lang ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon. Sige na, gawin mo na kung anong dapat mong gawin para iligtas si Magnus. Wika pa ni Althea. Ilang saglit pa ay kumatok na si Mang Ambo sa may pintuan. Eto na ang plangganang may tubig, ha? Agad naman iyong kinuha ni Maris at sinimulang punasan ang katawan ni Magnus at nilinisan na rin ang sugat. Althea, pagkatapos kong gawin kay Magnus ang panggagamot, mawawalan ako ng malay. Sabihin mo kay Mang Ambo na kung maaari ay ihatid ako sa bahay namin para doon ako makapagpahinga habang wala akong malay. Teka, ilang oras ka bang mawawalan ng malay? Hindi ko alam. Pero kung mas marami ang kamandag na nasa katawan ni Magnus, baka abutin ako ng 3 araw na walang malay. Hala, sigurado ka? Ayos lang yun? Magtiwala ka sa akin, Althea. Alam ko ang ginagawa ko at para ito kay Magnus. Tumango lang si Althea sa mga sinabi ni Maris. Noong matapos na nga ang paglilinis ng sugat ni Magnus, ay humiga na si Maris sa tabi nito. Maris, anong gagawin ko? Hawakan mo lang ang kamay ko, Althea, na huwag mahulog sa pagkakadampi sa balat ni Magnus. Malalaman mo na pwede nang alisin ang kamay ko sa kanya kapag wala ka nang makikitang itim sa kanyang sugat. Dapat magmukha na yung normal na kalmot lang na medyo mapula na may pagkamaputla. Tapos kapag nangisay ako, pigilan mo naman ako na huwag mahulog dahil baka mabungi ako kapag bumagsak ako sa sahig na mauna ang mukha. Hay Maris, kinakabahan talaga ako sa plano mong ito eh. Alam ko, Althea, pero wala tayong ibang mapagpipilian. Ano, handa ka na? Oo Maris, sige. Sagot naman ni Althea. Itinagilid nila ang katawan ni Magnus, saka ipinatong ni Maris ang kamay niya sa sugat nito. Ilang saglit pa ay makikita na ang mga itim na guhit na nagmumula sa sugat ni Magnus na lumilipat sa kamay ni Maris. Makikita namang tila nasasaktan na si Maris sa nangyayari. Nanginginig na ang katawan nito habang lumalabas ang butil-butil na pawis. Hanggang sa mas tumindi ang pangingisay ni Maris. Agad namang hinawakan ni Althea ang braso ni Maris para hindi mahulog sa pagkakahawak sa sugat ni Magnus. Sa pagkakataong iyon ay hindi sinasadyang may gumapang na bahagi ng kakayahan ni Maris
patungo kay Althea. Kaya napatingala bigla si Althea at pumuti ang kanyang mga mata. Doon na naging malinaw sa kanya ang 2 buwan niya na panaginip na malabo sa kanyang paningin. Dahil sa kakayahan ni Maris na magkaroon ng paminsan-minsang pangitain, kaya iyong malabong panaginip ni Althea ay naging malinaw na lalong nagpatindi sa kanyang pag-aalala. Nakikita niya ang lahat ng mga mangyayari sa kanya, pati na ang kahihinatnan. Ilang saglit pa ay nabalik na sa tamang wisyo si Althea. Agad niyang tinignan ang sugat ni Magnus. Nakita niyang wala ng bahid ng itim na guhit, kaya inilapag niya na ang kamay ni Maris sa gilid nito. "Mang Ambo, tulong!" sigaw ni Althea. Agad namang pumasok si Mang Ambo at naabutan ang eksenang matindi ang pangingisay ni Maris. "Anong nangyari?" tanong ni Mang Ambo. "Inilipat ni Maris ang kamandag ng hellhounds sa katawan niya. Kaya nakikipaglaban ang katawan niya ngayon sa kamandag. At baka tumagal raw ng 3 araw na wala siyang malay. Bantayan raw natin siya para hindi siya malaglag." "Okay, sige. Lagyan mo na muna uli ng bagong bandage ang sugat ni Magnus. Tapos damitan mo na siya at lagyan ng kumot. Ako na muna ang hahawak kay Maris para hindi siya malaglag." Matapos mabihisan si Magnus, ay nagtungo naman si Althea sa kwarto nila Alona at nakiusap na kung pwede ay doon muna sila matulog sa kwarto nila ni Magnus para may katulong sa pagbabantay kay Maris. Inilagay nila si Maris sa gitna ng kama at pinagitnaan iyon nila Rica at Alona. Pinagtulungan naman ni Mang Ambo at Efraim na ilipat sa ibang kwarto si Magnus. Sina Efraim naman at ang kapatid nitong si Lino ang nagbantay kay Magnus. Kasama na rin si Althea na sa isang mahabang sofa na lang nahiga para makatulog. Natatakot kasi siya na baka mahawaan siya ng lagnat ni Magnus. Hindi siya pwedeng magkasakit, lalo at siya ay nagdadalang tao. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 154. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.